Unang-una Sir Jason ano, dahil marami pong, ngayon mga consumer na nagtatanong kung bakit po biglaang meron pong, pagtaas or tumaas itong presyuhan po sa ngayon ano ng, sibuyas. For example na lang po dito sa'min sa Pangasinan, parehas po na tumaas sa ngayon sa pula at maging po sa puting, sibuyas. Medyo unusual siya kasi kung minsan ang tumataas lang ay, or hindi madalas nagsasabay po ano na tumataas yung, presyo ng, pula at sa puting sibuyas. Ano po ba sa ngayon ang, nakikitang dahilan ng sinag po dito, Sir Jason? Opo, tayo ay nagulat nga no, for the past days dahil umabot kung dito sa NCR, may mga lugar na 300 ang pula, Mm. nasa 150 ang puti. Ganong alam naman nating lahat na wala ng lokal na sibuyas sa panahon ngayon dahil mostly ito ay mga imported at yung mga yan ay mga nailalabas pa sa mga cold storages sa Pangasinan. Pamilyar naman tayo, Miss Maria, na hanggang Abril, yun lang yung ating mga ani na lokal at karamihan dyan ay itinatambak na sa mga cold storages. Inilalabas siya hanggang buwan ng October, November. Kaya alam natin din na mostly ang mga sibuyas ngayon ay imported. Kaya sinusuportahan natin yung naging panawagan ng DA na kailangan ipataw yung MSRP dahil sobra-sobra naman ang presyong 200, 300. Gayong ang mga imported onions sana mapapula, mapaputi. Hindi naman siya lumalagpas sa 60 pesos landed cost. Uh, Mainly galing yan sa China at sa Netherlands. Okey po. So, nangangahulugan po ito, sa ngayon po ano, Sir Jason kasi you've mentioned nga, Abril pa, yung, huli. So, wala na po sa, ngayon po ano, kamay po ng mga magsisibuyas or onion farmers itong, mga local production po natin ng, sibuyas, sir? Tama po, April pa lang May, yan ay lalagay na sa mga storages. And unfortunately, very few ang mga farmers co-op po talaga ng mga cold storages. Mainly yan ay mga pag-aari ng mga private traders. At unfortunately again, itong mga operators at owners ng mga cold storages, sila rin yung may ugnay usually sa mga nag-i-import ng sibuyas. Kaya talagang ang supply ngayon, masasabi nating talagang nasa iilang kamay lamang ng mga cold storage operators at ng mga importers. Okey po. So, ibig, sabihin nito sa ngayon dapat ang, sisihin po dito ng, mga consumers is tama po mga traders at gano'n na rin po, sir itong mga o sa kamay po ng mga importers po, sir? Opo, kaya yun ang ating pagsuporta sa panawagan ng DA. Kaya naman nilang ma-identify kung sino-sino yung mga importers dahil sila yung nagbibigay ng import permit. And even itong mga cold storage operators na kailang pagdinig tayo sa Kongreso ng ilang taon, talagang dapat ay nababantayan at na-inventory mismo ng kagawaran through the Bureau of Plant Industry. Itong mga stocks at mga pumapasok at lumalabas sa ating mga cold storages. Mabibilang lang naman yan, Miss Marian, alam naman nila, identify nila yung mga major cold storage areas in Mm. Luzon and some in Visayas and Mindanao. Okey po. So, sa kasalukuyan, inyo po bang, siguro, sinusuportahan din, Sir, Jason ano itong, pagtatakda ng, Department of Agriculture or ng, DA, yung tinatawag po natin of course, Maximum Suggested Retail Price o MSRP. Lalo sa ngayon eto nga, talagang, napakataas po ng presyo po ng, mga nabanggit po na sibuyas. Opo, tama yung pagtatakda. At the same time, siguro it's high time. Talagang meron tayong mahuli at mapanagot dahil since 2013, Miss Marian, meron ng findings sa NBI kaugnay ng onion cartel, sinasabi nila. At pangalawa, itong nagdaang mga hearing sa Kongreso, identify nila yung operasyon, in-identify ng PCC ng Philippine Competition Commission, sinasabi nila talagang merong monopolyo at meron talagang pagkasamantala itong mga nakaraang taon. Kaya dapat yan ay nakakasuhan na kompleto naman sila ng mga dokumento, ng ebidensya. Kasi kahit mag-hearing tayo ng ulit, kung wala namang nahuhulit na papanagot, tuloy-tuloy lang ang gagawin ng mga
individual at mga kumbaga talagang gumagawa ng ganitong pagsasamantala sa ating mga mamimili. Mm.